Samahan niyo ako na painitin yung makina ng Wave 100R ko. Okay, mapunan dyan. Tumbahan muna natin yung gulong. Ayan, kabilang gulong naman. Panibago, sobrang gaan niya dati. Okay na, napumbahan na natin. So ayan, makikita nyo naman, delikado na to kasi yung rim niya ay sira na. Butas na. Ang gulong niya bakbak na din. Yung stock rim. Ayan. Mga pintura niya, nababakbak na. Flarings, may mga gas-gas na. Diba? 16 years. Diba? Yan. Parking ko usually ganito, outdoor. Nasa loob may bubong man, pero pag umulan, wala pa din. Kahit dun yun sa bahay namin, kaya ma-other. Ganito rin ang parking. Ito, nung college pa ako, itong sticker na to, napakatagal na nito, pero okay na, nakadikit pa rin. Pro circuit. Ito, bagong bili ko na to, nitong last year lang. Kasi kinakalaw ko na yung dati, hindi na natataas. Kaya natataas pa naman. Itong step natin, hindi na to stock ng Moto R kasi nauupod, nakakalbo siya ng ganyan. Ito bago na to, hindi na to Moto R. Rim sa likod, stock pa din yan, pero mas wala siyang kalawang butas. Alam ko na kung bakit nga ba ito ay nabutas. Ito ay nabutas dahil lagi naiihian ng aso itong nasa harapan. Kaya kumpara mo siya sa likod, hindi siya kinakalawang. So iba talaga pa ang ihi ng aso at pusa. Nakakasira talaga. Kaya pag may nakita kayong mga ihi dyan, hugasan nyo, wash nyo. Ayan. So wala siyang side stand pala, yung shifter. Sacrifice talaga. Sticker na to, matagal na rin to. Pag naka-shifter ka, kailangan malaking brake arm mo para lumakas ka. Tapos ito, pagawa lang to sa sa weldingan. Brake rod. Circuit pa yan, ganyan. Ito yung tsura. Pag i-right mo. Yan ang forma niya pag nakashoot. Isang pit. Yan pa start ko. Tagal lang din lang. Papa-start. Ay, mag-start. Check natin yung spark plug.
Ay, grabe. Itim na pala, oh. Paalitin na siya. So, yung spark plug niya, hindi na magagamit. So, gawin natin, bili tayong bago. Tapos testing ulit natin kung mag-i-start na. Last month kasi nung pinainit ko yun, okay pa eh. Nag-i-start pa. Yung nakita nyo naman yung spark plug, nakita nyo, itim-itim na. Talaga hindi na mapapakinabangan eh. Yung spark plug na yun, yung pa yung stock niya. 15-16 years ago, kaya lumang-luma na talaga. Hindi mo tumagal ng ganun, di ba? 15 years, 16. So, sa kasamaang palad mga tol, kailangan na natin ipagpabukas yung pagpapastart ng Honda Wave dahil dapit hapon na. Bukas na rin tayo bibili ng bagong spark plug. Makakabulabog na kasi tayo mga tol eh. Kaya pagpabukas na lang natin. Hapon na rin kasi ako magpainit ng motor. Kasi may trabaho pa tayo eh. 2,000 years later. Nakabili na nga pala ako ng bagong spark plug para dun sa motor. Nabili ko ay Denso. Ayan luma, grabe oh. Dami na ng carbon deposit. Kalawang na rin to. So ito, kakabit na natin itong bago, itong Denso. Yan. Subukan na natin pa-start din. So, bago natin ibalik yung flarings nito. Bago natin ibalik yung flarings, testing muna natin kung mag-i-start talaga siya. Para kung hindi mag-start, hindi na natin alam gagawin. Ayan, nabuhay na siya. Medyo matagal-tagal ko na rin siyang hindi napapainit. Siguro mga 2 to 3 months na rin hindi siya nagagamit. Kaya buti ngayon nabuhay siya. So, balik na natin yung bearings dito para matesting natin, magamit natin sa labas. Ito nga pala ang tunog ng KT5, yung dating KT5. Pero hindi yata ito original. So wala ata nabili ko second hand na to. Yari na mga to. So yung spark plug nga talaga ang dahilan kung bakit hindi siya nag-start nung isang araw. So ngayon okay na ulit siya. So testing natin ilabas kung kamusta siya. Itakbo. Nakakapanibago.